Yung iba kasi nasa DC, pero kung ibang ko na sa inyo, meron na yun. Ako po ba i-upload. I-upload po anak sa Google Class. Benta lang ako ng ballpen para namin. Problema ko, Okay, so before we start, so I'm going to check your attendance first. Ano? Kasi ito yung first meeting natin using Google Classroom or Google Meet. Start ko muna yung ayan. So nakikita ko lahat dito yung mga present. So tayo ay 53. Dalawa yung account ko. So 51. Lahat yung umattend. So all in all, ng grade 9 is 100 plus. Pero 53 lang yung nandito. 51 lang yung nandito. Dito na ba yung parang karamihan earth yung nakikita ko Abalos, Lazaro, Chester Villar. Bakit Kirsten? Ay, bakit? Sino yun? Kirsten Reed. Ma'am. Yes. Yeah. Ibang name yung gamit ko. Ibang? Ibang name, ma'am. Yung, asan dyan yung sa'yo? Yung Kirsten, Kirsten Red. Okay. So, ito si Jared. Yan ako lang na. Yung sabihin natin, your camera nga po. Para makita ko naman yung mga itsura nyo. Baka yung iba yung mga bagong gising lang dyan Tingnan ko nga. Paki-open nga po yung mga camera natin. Ayan. Para may screenshot ko. Umaga pa. Anong oras ba ang usapan natin? Diba 9? 9:05 na anak, Romeo. Bali, saglit lang yung discussion natin ngayon. Gusto ko lang kayo ma-meet and ma-discuss din yung final lesson natin na hindi ko na-discuss. Actually, yung 9 Earth at saka 9 Mercury, hindi ko napag-quiz nung nakaraan. Tuwang-tuwa naman kayo, no? Hindi kayo nakapag-quiz. Pero iniisip ko pa din, bibigyan kayo ng quiz. Kasi yung 9 Saturn na nakapag-quiz Sige na, paki-open na po yung camera at nang makita ko yung mga pangalan nung. Baka kasi nanay nyo ang naka-connect. Naka-join.
Tignan ko nga, baka yung nanay niyong mga naka-join dyan eh. Ayan, naka-open na si Crystal, Princess Crystal, Angel Castillo, already open the camera. Sino pa? Bakit nagle-left? Nagle-left eh. Maximus, AJ Pablo, naka-open na yung camera. Uy, open na yung camera nyo. Si Riz, naka-open na din. Sino tong Jongjong Hermogenes? Sino to? Si John Noriel, ma'am. Noriel. Ah. Kaya na. I-open mo nga yung ano mo, Juris. Naka-open na kanina eh. Ala, ayaw magsipag-open itong mga to. Kalbo. Ba't ba nahihiya kayo? So, ito na yung attendance sa Marcelino, Biluan, Madato, Pablo Bonifacio, Alaysa Nicole de la Cruz, Castillo, Macalino, Castro, Aniel. Aniel, dalawa na kayo ni, ano dyan, ni Chloe. Opo, ma'am. Okay, Virgilio, Maxino, Borlongan, Ebrio. Mahina ba yung signal ko, anak? Pakisabi nyo lang ha, kung medyo mahina. Binega, Bacol, Rabusa, Grospe. Oh, naka-open din si Chloe pala. Ramos, Christian, Mananzan, Gakayan, Toquero, Lazaro, Dayan, Milan, Coria, si Coria, Marquez, Esteban, Lastimosa, Gabriel, Nines, Valdez, Pascual Abinales, Iri Pascual, Jania Abinales, Duran, Jerome, Valentino. Sino tong Jerome na to? Laluces? O Pasis? Pasis po. Okay, Pasis. Jerome Pasis, Tolentino, Umani, Drapiesa, Corales, si Noriel, Dongdong Hermogenes, ano, Noriel, Julian, Oreña, Ramos, Ortiz, Hernaez, Kirsten Red, si Anoris, Kim Sandy Claro, Kimberly Valdez, Kisha Asuncion, Chris Robert Costudio, Kayla Brillo, Kylie Ma'am. Bascos, yes. Wala si Riz. Ako yun. Ay, ano ba, Jared? Oh, ma'am. Ay, sorry, Jared pala. Kaylin Di Palma, Basi, Cordero Lance, Tayong Leyan, Lorraine Carino, Solis, Lawrence, Luis Buban, Tricia Divina, Dominic Paraiso, Marian Gris de la Cruz, Cayetano Marife, Marjorie Tomas, Mary Janelle Tolentino, Maximus Villar Chester, Nicole, ano to? Sino to, Nicole? Ay, si Reyes? Account mo to, Reyes? Jenster? Hindi ko alam kung sino Nicole to, ha? Atendido, Mapoy, Abalos, Rico Jan, Apalia, Agonoy, Sumera, Rowena, Bravo, Samantha, De Guzman, Shane, Ake, si Adrian Nicole pala. Pasyon, Santos, Shendy, Collado, Luis. Si Victoria siguro to. Victricia. Basta yun. Yvette Milano. So, yun na yung present ngayon, ha? Jenster Reyes, sorry. Jenster. Meron ba ako hindi nabanggit? Daryl Toquero. Harvey Adamson Nimes. King Valdez. Aaron Marcelino, nabanggit kita, anak. Ian Dale.
Okay, wait lang, i-screenshot ko lang. I-open nyo naman kasi yung camera nyo. Ayun naman, ayaw nyo mag-open ng camera. Ilalagay ko to sa ano. Open nyo lang, saglit. Isa lang. Ha? Hindi ba kayo pinag-open ng camera doon sa ibang subject nyo? Sean, Denver. Ayan. Pero ano, inaantok pa. JM Trapiesa, walang camera. Kalusot pa kayo dyan. Wait lang. Bakit wala akong... Wala akong... Kaya na script siya. Mama ko dalawa pa yan. Sino? Rian. Oo, nabagit kita. Kauna-una ka pa. Wait lang at i-picture ako lang. Di ba kayo naninibago? Wait lang ha. Kailangan ko to eh. Ito po may screenshot. Ayan. Ayan, okay na. Okay, so let's start our discussion for today. So anyway, good morning po sa ating lahat. Good morning. Maganda ba morning niyo? Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Kumusta ang araw niyo? Morning, ma'am. Ano mas okay sa inyo? Papasok o online? Papasok. Pasok. Ma'am, Pasok pa din. Wala kasing baon eh, no? Pasok, ma'am. Ayoko na nito. Good morning, Darren. Kainit na bahay. Di ba, pag exam nyo naman is face-to-face. So, makakapunta kayo dito sa exam. Makakagala But ka. after ng exam, wala na kayong pasok. Di ba? Makakagala-gala na kayo. Okay. So, tis-tis lang. Sa sa Dubai nga, binabaha. Buti nga dito sa atin eh, mainit lang eh. Kaya pang tisin, kumbaga. Saka may mga paraan tayo na ginagawa para syempre malabanan natin lahat. Nang papasok, sayang baon. Nako. Okay. So, base po sa naging last topic po natin, nag-discuss ako about PE. Kung natatandaan po ninyo. Sino nakakatanda nung last na topic natin? Nakakatanda nung last na topic natin. Meron ba?
Wala atang nakakatanda ha. Brickster, Daniega. Ano yung last topic natin, anak? Alicia Milan. Ano yung topic natin na nakaraan? Tawag ako ha. Bernice Ebrio. Ano yung topic natin na nakaraan? Ma'am, ano po? Enjoying recreational activities inside and out. Ayun. So, yung recreational activities, inside and out. Pag sinabing inside, is pwedeng sa loob ng bahay natin, ginagawa yung activity. Ano yung example ko sa inyo na nakaraan? Kagaya ng Zumba po. Zumba. Okay, very good. How about outdoor activities? Yung mga in-example po natin na nakaraan. Hiking po. Hiking. Camping. What else? Biking. Biking. Ayan. So, those are the examples of outdoor activities na sabi nga, kung nature lover ka, mas prefer mo sumasama sa mga ganong activity rather than going to mall or somewhere na naggagala lang naman. Ayan. Okay. So, ngayon naman, yung topic po natin is about health. Injury prevention. Nakikita po ba sa screen yung ating topic? Opo, ma'am. Okay. Makibasa nga po yung title ng ating topic for today. Jobbery. Nakikita ba dyan sa screen nyo? Mukhang hindi. Ayan. Ano yung title ng topic natin? Oh. Ano yung title? Babasahin lang yung topic eh. Jobbery. Jobbery. Mukhang tulog pa si Jobbery. Nag-open lang na, no? Jed. Pakibasa nga po yung title ng topic natin. Injury prevention, safety and first aid, and intentional. Unit 4. Intentional. Ayan. Intentional. When we say intentional, from the word intention, ibig sabihin, sa Tagalog, Sinasadya. Sinasadya. Very good. So, ito yung mga injury na nangyayari sa atin kung minsan na sinasadya na mangyari. Kaya, halimbawa, yung isang tao nalagay sa ganung sitwasyon kasi sinadya. Okay? Kaya nangyari sa iyo yon kasi sinadya mong gawin. Ano-ano yung mga yon at ano yung mga first aid na dapat natin gawin pag nalagay tayo doon sa ganong sitwasyon. So, yan yung topic po natin ngayong okay. Concept of intentional injuries. So, ito yung mga intentional injuries na nangyayari sa atin, kagaya ng cyberbullying, stalking, extortion, gang youth violence, fraternity-related violence, kidnapping, abduction, act of terror, domestic violence, suicide, and sexual abuse and harassment. Isa-isahin po natin yan. So, let's study first the meaning of cyberbullying. Pakibasa nga po. Daryl J. Basa nga anak. Yes, Nick. Nag-left naman si Daryl. Sinong babasa po? Babasahin lang Ace. Ace, bakit ganyan yung profile mo? Ha? Ikaw ba yan, Ace? Lagot guys. Ma'am, pusa Bakit daw ganun yung yun. profile mo? Pampusa ba yun? lang yun. Ma'am, Pampusa lang daw yun. yun. Bakit ganon? Alam ko naman yung pusa, anak, sa hindi, Loko-loko kayo, Ma'am,
Pakibasa na. Ezekiel. Ako, ma'am. Hello, Ezekiel. Yes, ikaw. Anak of Ezekiel farming or Marquez. harassment through social networking sites. Ano ibig sabihin yan? Pag sinabing cyberbullying, ito po yung sitwasyon kung saan ginagawa ng isang tao ang cyberbullying para makapanakit or makapangharas ng isang tao gamit ang alin? Social Internet. network. Ayun. Networking sites kagaya ng social medias. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ayan. Nananakit ka ng ibang tao gamit ang Facebook or social medias. Paano ba tayo nakakapanakit ng tao sa pamamagitan ng social medias? Ano-ano yung mga ginagawa ng isang tao na under siya ng cyberbullying? Can you cite some examples po? Verbal abuse. Paano yung sitwasyon? Example, ano yung mga sitwasyon na nakikita natin? Carla, Bakton. Bakton, ano yung example ng cyberbullying? Halimbawa, ano yung mga sitwasyon? Ma'am, kapag nambubuli ka ng asar ka sa social media, ma'am, parang ganon. Or pag may nasabi kang, kumbaga, parang masakit. Baktol. Naririnig ba si Baktol? Ma'am. Oh, yes. Parang mahina yung internet natin. Ma'am, kapag nakapagsabi ka ng masakit na salita through social media. Oh. Halimbawa, sige, Dayan, pwede mo dagdagan yung sinabi ni Ma'am, kapag nagchat-chat ka sa isang tao through social media and kapag pinagbabantaan mo siya. Okay. Babanta kang ginagawa or hindi man pagbaba-Facebook na patungkol sa kanya. Yan. Halimbawa, may mga post kasi ngayon na parang nagpaparinig ka sa social media pero hindi mo siya pinapangalanan pero sa baba halatang siya naman yung sinasabihan mo or meron naman yung direkta na sinasabi natin sa isang tao through social media na siya yun yung sinasabihan natin ng hindi maganda. That is part of cyberbullying. Binubully natin siya. Dinadown natin yung pagkatao niya. Lalo na kung hindi naman natin napapatunayan na totoo yung sinasabi natin sa social media. Okay? So yan po yung cyberbullying, which is may mga kaso na yan na ibinibigay ngayon. So mag-iingat kayo sa mga pinopost ninyo. Sabi nga sa kasabihan, think before you click. Okay? Siguraduhin mo mabuti kung ano yung mga dapat ay fact, dapat ay totoo lahat ng mga pinupost natin, hindi yung haka-haka lang natin. And yung mga personal na bagay na hindi naman pwedeng i-post sa social media, huwag mo nang i-post. Minsan kasi, lalong lumalala yung isang problema kapag maraming tao yung mai-involve. Imbis na sa inyo lang dalawa, for example, halimbawa, problema lang sa pamilya mo, ipinopost mo pa. O di lalo lang marami yung nakakaalam. Sumasama ngayon yung tingin nung maraming tao dun sa ibang tao na nai-involve dun sa post natin. So, kailangan ay mag-iingat tayo sa bawat pinopost natin. Hindi lahat pwede. Okay? Next, stalking. Ibasa nga po. Alea Bonifacio. Alea. Okay, Mike Chester. Baka mahina ang ni Alea. Signal.
Mike Chester Villar. Stalking. Stalking is a pattern or of behavior that makes the victim feel nervous, afraid, harassed, or in danger because someone is repeatedly contacting, following, sending presents, and talking to him or her, even if he or she is not really comfortable with those. Ayan, stalking. May nakaranas na ba sa inyo nito? Na merong isang tao, halimbawa, or isang estudyante kayo, halimbawa na experience niyo, natatakot kayo kasi merong isang tao na laging kumokontak sa inyo, hindi niyo naman kilala, o kaya merong sumusunod sa inyo, o kaya nagsisend ng mga regalo sa inyo, nagbibigay ng regalo sa inyo, pinakausap kayo, kahit na hindi kayo komportable yung kausap siya, lumalapit pa din sa inyo. Naranasan nyo na yun? May nang-stalk sa inyo sa Facebook, sa mga accounts po ninyo sa social media. May stalk na gano'n. Bakit mo nahuhuli? Kasi minsan nai-like niya. Matagal na panahon mo ng post. May mga nagla-like pa din. Ayun. Stalking ang tawag doon, no? Kasi kung hindi mo naman intention, yes, Esteban, naranasan mo? Niel? Ma'am, hindi po napindot lang po. Ay, napindot lang. Okay. So, kung meron kayong mga ganitong sitwasyon na nararanasan, pwede nyo itong i-report. No? I-report nyo kung meron kayong kakilala. Pwede sa teacher, pwede sa magulang ninyo, or kung meron kayong mga kakilala ng otoridad na mapapatunayan yung totoo na merong nag-stalk sa inyo. Kasi ano to sabi, intentional to Hindi naman po pwedeng unintentional to. Intentional to. Intention ng isang tao na kayo ay laging puntahan, laging bigyan, lagi kayong kontakin, lagi kayong lapitan. Intention yun. Na kapag hindi kayo komportable, hindi po pwede yun. May kaso yun. Okay? So, ito yung pattern of behavior that makes the victim feel nervous. Nagkakaroon na ng nervyos yung isang tao dahil dun sa pagsunod-sunod ng isang tao. Okay? So, this is stalking. So, meron tayong two types of stalker. Pag sinabi ko stalker is yung taong sumusunod o yung taong laging nag-check sa'yo, kumukontak sa'yo. Meron tayong tinatawag na psychotic stalker and non-psychotic. Pag sinabi po nating psychotic stalker, ito yung mga taong na-diagnose na merong psychiatric disorder. Okay? Na-diagnose ng isang doktor na ugali niya yung ganon. Di ba may mga ganyan naman, kahit nga yung mga malilikot ng kamay, hindi naman, minsan sabi natin intentional yun dahil nangunguha sila ng hindi kanila. Pero merong mga tao na nagagawa nila yun kasi yun yung inuudyok ng brain nila. Okay? Meron silang disorder na kapag hindi nila napagbigyan, nagkakaroon ng epekto sa kanila. So yun. Dito naman sa stalking, may mga psychotic stalker na kung saan na-diagnose sila na meron talaga silang problema sa pag-iisip, kaya nila nagagawa yun. Okay? And another one, we have non-psychotic stalker, kung saan ito naman yung nai-influensyahan. Yes, Hans? Ito yung nai-influence. Yes, anak? Ma'am, Yes. may I go out po? So, hanggang dito ba naman, anak? Sige, anak ka. Baka magbigay ka lang dun, ha? Okay, non-psychotic. Non-psychotic, it can be influenced by psychological factors such as hostility, obsession, anger, dependency, denial, and jealousy. Ito naman yung ginagawa mo, hindi dahil na-diagnose ng doktor na meron kang sakit, kundi sa obsession mo na galit ka dun sa isang tao, naiingit ka dun sa isang tao, kaya mo siya ginagawa. Nagsiselos ka dun sa tao na yon, kaya sinisiraan mo siya, sinusundan mo siya, ayun, intentional yun. Okay? Meron ba ganyan sa inyo? Halimbawa, crush na crush mo yung isang babae. Tapos may boyfriend yung babae. May boyfriend yung babaeng nagugustuhan mo. Ang ginagawa mo ngayon, lagi mong sinusundan.
gusto mong paghiwalayin yung dalawang magkasintahan. Ginagawang sinusundan mo. Ayan. Pag-uwi sa bahay, pagpasok sa school, doon na nauubos yung panahon mo hanggang sa nag-iisip ka na ng paraan, paano mo siya, paano mo siya makukuha or kung paano mo makukuha yung attention niya. Yan, that is intentional. Okay? Stalking or stalker. Baka may stalker sa inyo ha. Wala naman. Okay? Next is extortion. Yan. Pakibasa nga po. John Iverson Gabriel. Iverson? Wala. Kisha, Asuncion. This letter na. Ito po yung sa may community anti-safety. Naisip na daw po dito. Saan kanino po kaya sinend, ma'am? Ito daw po yung sumangkot sabi eh. Yes, sir. Kay Ma'am Joanne po. Sige, puntahan ko na lang po. Thank you po. Sige po. Thank you po. Okay. Let's go back. Extortion. Ibasa nga na. Asan na si ano? Tinitinawag ko kanina si Kisha Asuncion. Wala? Luis Buban. It is an intentional form of injuries involving verbal or written expression of threat or blackmail that something bad will happen to the victim or to any family members if the demand is not provided. Okay. So, ano yung kaibahan ng stalking sa extortion? Kanina, sa stalking na sinasabi natin, sinusundan lang niya eh. Diba? Gusto niyang mapalapit doon sa isang tao kaya binibigyan niya ng kung ano-ano. Dito naman sa extortion, ano yan? Yes, Dayan. Ma'am, kapag po tinatakot ka na po nung isa pong tao, Ayun, like kunwari, nagkakaroon na ng pananakot, threat, namba-blackmail na. Pag hindi mo hiniwalayan yung boyfriend mo, ayan, gano'n. Pag hindi mo hiniwalayan yung boyfriend mo, aabangan kita sa ganitong lugar. Ayun, papatayin kita o yung pamilya mo, sasaktan ko yung pamilya mo. Kung meron kang kapatid, yung kapatid mo, sasaktan ko. Nagkakaroon na ng threat or blackmail. Bina-blackmail na yung isang tao para sundin yung gusto ng taong nananakot sa kanya. That is intentional. Intentional form of injuries involving verbal, yung sa salita, or written expression. Kasi may mga threats na ibinibigay to written way. Kagaya halimbawa, nag-iiwan ng written threat doon sa iyong upuan. Halimbawa, nagpunta kayo sa computer room, pagbalik mo, meron na nakasulat doon. O kaya, yung iba sa CR, nagsusulat ng mga lipstick doon, sa salamin. Diba? Si ganito ay ganito. Mahal na mahal ko yan. Pag hindi ako, ayan, pag hindi ako sinagot, ay ganito gagawin ko. Ayan. Ganon yung mga extorturist, diba? Na tinitreat nila na mayroong something na mangyayaring masama kapag hindi ginawa yung kanilang gusto. Okay? Baka meron nakaka-experience ng ganyan sa inyo. Anak ha, huwag kayong mahihiyang magsabi. Okay? Next, gang and youth violence. Okay. Ibasa nga po, Magdatu. Ace Diluan, mag-open ka ng camera mo, nakikita ko yung profile mo. Gang and youth violence. A gang is usually made up of groups of male adolescents and youngsters who have grown up together.
Ayan. Ano ibig sabihin ng gang? Gang, mga barkada mo, yung mga mga kaibigan mo. Ayan, meron kayong nabuong grupo na kayong magkakasama. Halimbawa, sa isang lugar, lalo sa mga barangay, may mga nakatira sa barangay. Kung sino yung mga kasabayan mong lumaki, bumuo kayo ng isang grupo. Hindi naman siya fraternity. Grupo lang, magkakaibigan lang na kayo. Na kapag merong naagrabyado doon sa isa na yon, ayun, tulong-tulong na yun. Aabangan na yung naka-agrabyado na yun. Ayun. O kaya ang gagawin ay, nauuso ngayon yung mga gang rape. Meron kayong nakitang isang babae. O, nagandahan yung isa sa inyo. O, nakatipuhan. Ang gagawin naman, tulong-tulong sila. I-kidnapin ngayon yung babae na yun. And then, gagahasain, gang rape din ang gagawin. Diba? Minsan pinapatay pa yung ibang mga babae. That is intentional. Okay? Huwag na huwag ninyong gagawin yun, ha? Baka kayo magkakaklase kayo. Halimbawa sa 9th Earth, yan, magkakaano dyan eh. Magkakabarkada halos lahat ng boys dyan eh. May nagustuhan kayo sa 9 Saturn halimbawa. Nako, mapakan natin sa labas. Ganon. Huwag niyong gagawin yun, anak, ha? Okay? Fraternity. Ano naman yung fraternity? Sure. Shereen. Shereen. Wala. Natay signal ni Shereen na. Daniela Gakayan. Oh, wait lang. At si Daniela Gakayan, baka gustong magbasa. Pag binasa, explain nyo na rin, magbigay kayo ng halimbawa. Ano? Frances Miel Esteban. Sige nga. A fraternity or brotherhood is an organization of people at a college or university. You cite some examples of fraternity-related violence. Marami nangyayari yan, lalo sa mga universities. Fraternity. Kanina, yung sabi natin, dito sa may gang, magkakasama na kayo sa isang kubkuban o sa isang lugar. Parang nabuo lang yung samahan ninyo. Na kung merong naagrabyado, is tulong-tulong kayo para ipagtanggol isa. Dito naman, meron na talagang organization. May matatawag ng pangalan yung samahan ninyo. Kagaya mga fraternity ngayon, ano ba yung mga naririnig natin pangalan ng fraternity? Kagaya ng, ano ba yun? Meron ako naririnig eh. Pangalan ng fraternity. Yung mga boys. Sige nga, ayan, Alep Calvo. Ano ba yung Alem na yun? Sino yun? Ano yung pangalan? Ano yung sabi mo pangalan? Ayun, Alpha Caparo. Ayan, di ba? May mga ganun na eh. Ano pa? Ano pa yung naririnig nyo? Mga lalaki talaga magagaling sa ganyan eh. Oh. Marcelino, ano yung mga naririnig mong pangalan ng fraternity? Yung sa fraternity, aliwanagin ko lang, may mga fraternity po. Tau Gamma. May mga fraternity po. Ayan. Explain ko lang ha. Baka ang isip kasi natin pag sinabing fraternity is masasama na sila. No. May mga fraternity po or brotherhood na ang ginagawa nila is tumutulong sila, nagbibigay sila ng donations, meron silang mga charity na tinutulungan, fraternity din ang tawag sa kanila. Pero, meron silang mga tinutulungan, okay? Meron naman mga fraternity na pagdating sa mga violence o yung mga kaguluhan, ito din, yung mga fraternity, kagaya ng mga nabubuong samahan sa mga universities, mga schools, dito ba sa atin, wala naman eh, ano? Pero ba kayo naririnig dito sa atin? Ng mga fraternity? Wala naman. Ayun. Kasi bawal dito sa school natin yon na magbubuo tayo ng samahan o ng fraternity, brotherhood, na kapag na-agrabyado is pagtutulong-tulungan niyo yung estudyante na yun. Bawal dito yun, no? So yan, fraternity or
organization of people that is also part of under the intentional violence or intentional injuries. Kasi bakit siya intentional injuries? Kasi lalo na yung mga sumasama sa fraternity, may mga ginagawang ano yan eh, para makasama ka sa grupo nila. Anong tawag doon? Hazing. May mga hazing silang ginagawa, binubugbog mo na yung tao na yon bago tanggapin. Tapos pag aalis ka, halimbawa gusto mo nang umalis dun sa grupo na yon, ganun din. May pagpapahirap silang gagawin. So kaya dito sa atin, mahigpit na pinagbabawal na magkaroon ng fraternity sa mga estudyante. Next, pakibasa po. Hershey Valdez. Hershey Valdez. The unlawful holding and taking away of a person against his or her will be force and threat. Threat. The unlawful holding and taking away of a person against his her will by force and threat. Ayan. Ito yung, magbigay kayo ng example nito. Kinukuha, kinikidnap, ano ba sa ibang term to? Hindi mo pinagpapaalam. Siyempre, kidnap nga eh, di ba? Hindi naman po pwedeng kikidnapin mo, pero pagpapaalam mo. Kukunin mo siya ng walang paalam, lalo na kung ayaw ng tao na yun na sumama sa'yo. Ginagamitan mo ng force or ng pananakot para sumama siya sa'yo. Okay? Yung ibang ginagawa eh, kaya nauso yung mga puting ban ng nakaraan eh. Pag may nakitang puting ban, takot na takot. Sinasakay doon yung mga bata, yan, yung mga dalaga, yung mga binata. Tapos pag mayaman yung isang bata na yon o yung isang estudyante na yon, anong ginagawa? Tinapa? Anong ginagawa? Pinagbabayad po, ma'am. Ayan, pag mayaman yung isang estudyante, pinagbabantaan, ano pa? Oh, yes. Patubos, ma'am. Pinapatubos. Ayan, pinapatubos dun sa magulang. Bigyan mo kami ka ng 1 milyon para makuha mo yung anak mo. May mga ganon na senaryo. That is kidnapping. Ayan, abduction naman, ayan, kasama rin yun. Abduction, kinukuha mo, dinadala mo sa ibang lugar. Ayan, tapos itinatali mo yung bibig, tinatakpan mo yung bibig ng plaster, ayan, tapos tatawag sa pamilya, humingi ng ransom. Ayan. That is kidnapping and abduction. Wala naman siguro na-experience yung mga ganyan. Next, act of terror or terrorism. Hindi naman pwede natin tawagin. Si Jillian Lastimosa. Act of terror. Jillian Lastimosa. Terrorism is the use of violence against civilians, aiming to achieve political, economic, or religious goals or ideology by way of intimidation of coercion. Ayan. Act of terror. Ano yung idea mo tungkol dyan sa ano na yan? Jillian. Any idea? Yes, J.M. Grapiesa. Ma'am, kagaya na lang po ng Marawi po. Kagaya po na. Yes. Ano yun? Explain mo naman ha. May mga gumagawa po ng parang mga grupo po or lumalaban po sa politics, ma'am. Tapos? Ayun na. Okay, dagdagan mo nga anak. Pain, passion. Act of terror or terrorism.
Ma'am, siya yung group ng terorista na nananakot po sa mga tao. Nagpapabomba po sila sa mga pampublikong gusali. Nag-ano, parang nagbobomba sila, ma'am, sa mga pampublikong gusali para matakot yung mga tao. Ayun. Yes, terrorism is the use of violence. Ang aim nila dito, kaya sila nagbobomba, pinapasabog nila yung isang lugar. Kagaya nga yung example ni JM kanina, yung sa Marawi. Yan. So kasi meron silang, ang anong piniliran kasi nila doon is politics, politika. Namumulitika sila. Pag ayaw nila yung nakaupo na politiko, ayan, lalabanan nila, ginagawa nila yung true, ayan, terrorism. Kagaya yung nangyari sa sa Russia noong nakaraan, di ba? Ang usapin na doon is yung teritoryo Yun naman yung kanilang kinukuha. Pag gusto mo kunin yung teritoryo ng isang bansa, ang gagawin mo is, ayun, sasabugin mo yung isang lugar para maging pag-aari mo yung isang lugar na yun, o isang bansa na yun. Which is, maraming mga tao ang nadadamay, yung mga inosenteng tao, nagkakaroon ng injury, di ba? Nasasama dun sa mga, yung mga inosenteng tao nasasama dun sa mga nasasaktan, nasasabugan, mga bata, matanda, walang pinapalagpas, mga buntis, yun. So yun yung, intentional yan Okay? Next is domestic violence. Okay, domestic violence, magsino, yes siya. Domestic violence, an act wherein a person is an intimate relationship or marriage tries to dominate and control the other person with physical, verbal, emotional, economic, and sexual abuse. Okay, domestic violence. Who can explain what is domestic violence? Domestic, pag sinabi kasing domestic, ibang bansa yan Okay. Oh, yes. Yes, Miel. Domestic violence. Ma'am, pag inaabuso mo po yung kasama mo sa bahay. Ako ba ang mahina ang signal o... Wait lang, at ibubukas ko yung aking baka... Pakiulit mo nga, Miel, anak. Ma'am, kapag inaabuso niyo po yung kasama niyo sa bahay. Ayun, inaabuso yung kasama sa bahay. Pwede rin yun. What else? Inaabuso. Paano inaabuso? Yes, Dayan. Ma'am, pag kunyari po yung boy, nag-inom siya ng alcohol or alak, ngayon nagiging aggressive siya, sasaktan niya po yung asawa niya din. Makikita ma'am kunwari ng anak, gano'n na apektuhan po sila. Okay, so isa example yon. Lalo na kung yung tatay ay mahilig o gumagamit ng pinagbabawal na droga o kaya ay palainom. Yan. Iniinom siya, hindi niya nakokontrol yung kanyang sarili. Nasaktan yung isang tao, either yung asawa niya, anak niya, o kung sino man yung nakatira dun sa bahay na yun. Minsan yung mga katulong pa nga, di ba, nagkakaroon ng abuse o ina-abuse yung mga katulong. Okay? Na hindi lang physically sinasaktan, kundi nagkakaroon na ng ng harassment. Okay? Nagkakaroon ng harassment. That is domestic violence. Okay? Suicide. Ayan, pamilyar sa atin yan. Galang. Galang.
Pauso. Walang siguro itong mga ito. Jerome Pasis daw, request na advisor mo. Saan ba siya? Mga absent ata yan eh. Suicide Ayan ba? is an intentional act of causing one's own death or the act of taking one's life. Ayan. Any idea na? Can you give some examples or scenario? Bakit siya Ma'am, naging yung ano po, intentional? paglalaslas, ma'am. Oo, bakit yun? Bakit yung paglalaslas? Wala na si Jerome. Bakit yung paglalaslas? Ano po, para masaktan nila yung sarili nila. Ayun. Bakit ba nagkakaroon ng suicide? Bakit ba ginagawa ng Hershey Valdez? Ma'am, pag ano po, yung problem po nila is hindi let's na po nila kayang i-handle. Wala na sa Hershey. Ma'am, yung ano po, pag may problema po yung isang tao tapos po hindi niya na po kayang i-handle, tapos po yun po yung only way lang na ano niya, naiisip niya yung magpakamatay po. Okay. Okay? Tama yun. Ano pa? Magsino? Ma'am, kapag po yung problema niya po is hindi na po masolusyonan, tapos po parang wala na po siyang naiisip kundi po yung mag-suicide na lang po para po ma-end na po yung mga problems niya. Okay, ayun. So, naano niyo na ba to? Pag halimbawa, nakakaranas kayo ng problema. Sumasagi ba minsan sa isip niyo, mag-suicide na nga lang ako? Sumasagi sa isip niyo yan? Hindi po, ma'am. Kasi intentional act. Ano yan eh, intentional act yan eh. Na sabi niyo nga kanina, pag may problema, hindi niyo na kaya yung problema, ang ginagawa ng iba ay nagtitake ng risk na mag-suicide para tapusin yung iniintindi niyang problema. Kasi akala nila, kapag namatay na nga, di ba, sabi niya natin, pag namatay na, wala nang mararanasang problema, wala nang hirap, wala nang iintindihin. Is it the solution sa problema natin? Is it the only way solution? Hindi po. Hindi. Okay. Ang problema, sabi nga, hindi naman tayo bibigyan ng Diyos ng problema kung hindi natin kayang solusyonan. So, lahat ng problema ang nararanasan natin, merong solusyon. Ang gagawin lang natin, hahanapan natin ng solusyon. Hindi solusyon yung kiplin natin yung buhay natin. Kung ginagawa man mo ng iba, alam niyo ba sa Bible, trivia lang. Sa Bible, kapag ang isang tao nag-suicide, pagdating ng end of the world or pagdating ni Jesus Christ, lahat ng mga nag-suicide is hindi sila tatanggapin sa sabi nila sa langit, hindi sila tatanggapin doon. Kapag sabi ka, is ikaw ang kumuha mismo ng buhay mo. Hayaan mo ang Diyos ang kumuha ng buhay mo. Kasi siya nagbigay niyan eh. Wala kang karapatan na tapusin ng buhay mo. Kasi hindi sa niya yan. Pahiram lang yan sa'yo ng Diyos. So gagamitin mo yun. Hindi mo tatapusin. Hindi ikaw ang
may karapatang kumuha ng buhay. Diyos lang ang may karapatang bumawi ng buhay natin. So, kapag may problema, hindi solusyon ang pakamatay. Okay? Yung iba nga, hinawalayan ng girlfriend, hiniwalayan ng boyfriend, nagsisuicide na. Oh, di ba napakababaw naman? Mas mahalaga pa yung boyfriend niya kaysa sa buhay niya? Mahalaga pa yung girlfriend niya kaysa sa buhay niya? Di ba? Ganon. Ano? Boyfriend niya yan. Maraming dyan po pwede. Girlfriend lang yan. Babae lang yan. Di ba? Okay. Next. Sexual abuse and harassment. Unti ng ano, pinupuntahan natin. Sino gusto magpaliwanag dyan? Aniel Castro. Aniel Castro. Lapit na tayo na yan. Ma'am? Ayan, sexual abuse and harassment. Wait lang, ma'am. It is a force. It is a forced and desired sexual behavior by the offender upon the victim. When the abuse involves sexual intercourse, it is termed as rape or sexual assault. Ayan. So ano yung mga example na nangyayaring ganyan na naririnig natin, nababalitaan natin sa TV? Meron ka Ma'am, pag hinahawakan ka sa body parts na ayaw mong hawakan kasi bad yun? Pag nahawakan ka sa body part na ayaw mong pahawakan. Paano kung gusto mo? Alam niyo ba, mga anak, kahit mag-asawa ngayon, sa batas dito sa Pilipinas, kahit dito sa Pilipinas, sa batas natin, kahit mag-asawa kayo, di ba, sa normal naman sa mag-asawa, nagkakaroon ng sexual intercourse, yung ginagawa nila. Ngayon, pag ayaw nung asawang babae, nagpo-fall din siya into rape. Okay? Nagpo-fall din siya sa rape or sexual assault. Kagaya nangyari kay yung artistang si Sunshine at si Cesar Montano. Normal sa mag-asawa yun pero nakasuhan ng rape itong si Cesar Montano because, ayun nga, syempre, ayaw ni babae na may mangyari. Yung silang asawang lalaki, gusto niya. Okay? So, nagkakaroon ng rape. Lalo na kung hindi mo asawa, hindi mo naman asawa, girlfriend mo na ibigay sa iyo yung isang bagay na hindi pa naman po pwede kasi hindi pa naman kayo mag-asawa. Ayun. Pinilit mo. Ayun. Rape na yon. Intention mo nang kunin intentional na yon. Kaya siya na-fall sa sexual abuse. Okay? So, yan. May kaso yan. Sexual abuse and harassment. Kahit yung halimbawa, hindi ala namang nangyaring sexual intercourse halimbawa sa isang tao, sa isang babae at lalaki, yun lang hituan mo siya. Hawakan mo yung kamay niya. Hanggang hindi niya gusto. Hawakan mo yung kita niya. Wala naman siyang permiso. Ayun. Napapol na yun sa sexual assault or harassment. Hinaharas mo na siya Okay? So baka may mga ganyan sa inyo Huwag kayong mahihiyang magsabi. Mahirap yung paulit-ulit ng ginagawa sa inyo. Tapos wala kayong tibo. Hindi kayo nagsasalita. Okay? So that is sexual abuse and harassment. Next, prevention and management of intent. May klase ba kayo, anak, ng 10 to 11? Wala naman. Sabihin niyo kung may klase kayo, Okay, prevention and management of intentional injury. Meron. So, ways. Meron ba kayong science? Okay. So, ways to prevent and control intentional injury. So, ito po yung assignment niyo sa akin, Magpo-post po ako sa Google Classroom. Sa inyong sariling opinion o sa inyong sariling
palagay or sarili ninyong isip, ano yung mga pwede nating gawin para makontrol or maiwasan ang una, cyberbullying, stalking, extortion, gang, and yun, ayan, yung mga diniscuss natin. Ways, kung ano yung mga ways na naman. Okay? Pwedeng i-type nyo na lang para mas madali or pwedeng magsulat kayo, mas picturean nyo, send sa Google Classroom. Okay na yon. Now, wala po tayong gagawing, wala tayong tawag na to, due date. Basta before mag-exam, may pass nyo po yan sa akin. Meron pa kayong 1 week para gawin. Kaya? Marami bang ginagawa? Kaya pa? Kumusta po pala yung mga miniature nyo? Kumusta yung mga miniature nyo? Ma'am, yung sa akin na simulat na po namin kahapon. Okay na? Matatapos na? Ma'am, wala pang bubong. Wala pang bubong. Pero, kaya tapusin. Opo, ma'am. Ma'am, kaya. Kaya po. Okay, sa Earth yun. How about sa How about Mercury? Ma'am, kaya talaga namin yun. 3 leader namin. Dapat lang. Mercury. Kaya naman. Sa Saturn. OFC. Ha? Po yung Shireen? tapos na po yung kubo. Tapos na yung kubo. Pwede ng perhan? Ipapas niyo yan sa akin sa May 2. Okay? Kasi ang exam po ninyo is April 29, April 30, and May 2. Exam nyo at 29, 30, May 2. So, itas niyo yan sa akin ng May 2. Maliwanag po, para may record ko na siya kaagad. Kasi the following week, magkakaroon na kami ng daily revision. Kailangan may record ko na lahat ng mga activities ko rin. And, pakiusap ko sa mga may kulang ang grade, makipag-usap naman kayo. Huwag kayong magmalaki sa amin kasi pwede namin kayong pabalikin sa grade 9. Ma'am. Okay? Yes, Jared. Drawing lang yung wala ko. Kung ano yung kulang nyo, ipass nyo lang po yun sa akin. Dito lang naman ako sa faculty. Naghihintay sa inyo. Okay na? Any question po? Kung wala na po, may mga klase pa po kayo. Sige po. Goodbye na po. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you po. Bye po. Bye, ma'am. Bye. Goodbye. Bye, ma'am.